Dagdagan pa ulit. Muntik pa nalunod. Salamat. Dagdagan pa. Yan, may nanganganak na naman sa ating alagang baboy. 4 ng kanyang nailabas na anak na biik. Ito ay pangalawang anak niya na. Nung una ay 4 lang rin ang nailabas na biik. Pero ngayon obserbahan natin kung mas mataas sa 4 ang kanyang ilalabas na biik. Tingnan natin kung may gumagalaw pa. Parang wala nang gumagalaw ah. Ang mga biik na kanyang nilalabas ay hindi natin hinahawakan ng walang sapin ang ating kamay. Ito meron tayong basahan. Ginagamitan natin ng basahan bago natin hawakan ng biik. Masilang kasi itong ating mga alagang baboy. Kapag hinawakan natin ng walang basahan ay baka magalit sila sa biik at hindi nila padidiin. Wala pa naman lumalabas na inunan ng mga biik, kaya obserbahan natin kung may biik pa sa loob ng kanyang tiyan. Bali 4 na inahin na ang nanganak dito sa ating alagang baboy. Dito ang isa. Tingnan natin. Ito si Pia. Yung mga biik niya mapuputik, gumagala na kasi itong mga biik na to. Tapos doon yan, may anak din yan. Ang anak nito ay 7. Ito naman ay 8. Ano, gumagala na oh. Makukulit na yan. Ayan, nag-aaway pa oh. Mga maliliksi. Balik tayo dun sa nanganganak na baboy. Yan, nakakadidi na rin yung ibang biik. Kakapanganak pa lang nitong mga biik, pero malilikot na. Makukulit na oh. Babantayan lang natin kapag tumayo ang nanay at hihiga, baka maipit niya itong mga biik. Yan, kung gusto nyo rin mag-alaga ng baboy at wala pa kayong experience sa pag-alaga ng inahing baboy, alagaan nyo muna ay ganitong baboy, yung native na baboy. Huwag naman masyadong native dahil masilan din kapag masyadong native, mabangis sa biik. Minsan ay hindi agad nagpapadidi. Yung native na may halo ring hyper, dahil kapag nanganak ang ganitong baboy ay hindi masilan. Hindi nyo na kailangang dukutin ang biik sa loob ng tiyan ng nanay tulad ng may lahi na baboy. Kapag may lahi na baboy ay kailangan nyo talagang dukutin ang biik at ilalagay nyo sa isang kuna. Ito naman ay hinahayaan lang natin. Pag lalabas na yung biik, pinupunasan lang natin ang ilong para makahinga ang biik. At kailangan lang nating bantayan itong mga biik ng isang gabi at isang araw para hindi maipit ng kanyang nanay. Kapag pangalawang araw na ay malalakas na rin ito kahit hayaan na natin. Ganyan lang kadali mga anak itong ating mga alagang baboy. Yan, tumayo na. Yan yung babantayan natin. Baka may pumuntang biik sa kanyang ilalim at madaganan. Meron pa kayang ilalabas to? Yan, nagpapadidi na yung isang inahin. Galing! Magaling! Yung kabila. Magaling. Oops. Ang talo tong si Anya. 4 lang ang biik ah. Meron pa ba? Bayo.
Baka may maipit. Sa kabila. Dumididi rin. Ay wala dito sa galaan. Saan kayo gumala yung mga biik na yon? Mamaya ay ipapakita ko sa inyo kung paano natin malalaman na wala nang kasunod na biik na lalabas sa ating inahin. Yung tinatawag na inunan. Kapag lumabas na yun sa inahin ay sigurado na na wala nang biik na susunod na lalabas. Yun ang hihintayin natin na lalabas dito sa inahin. Parang may isa pa. Yun. Yun, isa pa. Isa pa. May lumabas pa na isa. Yan, pupunasan lang natin yung ilong. Kala ko patay na. Op. Ipit na ipit. Mo ipitin. Mo ipitin. Magalit. Ingatan ko lang ang anak mo, huwag ka magalit. Masuot kasi sa ilalim eh. Yun, mayroon to sa ilalim. Dagdagan din ng isa. Ay, doon ka sa mama mo. Doon sa mama, sa mama. Ayan. Ayan. Matagal na sundan ang biik. Kaya nung lumabas itong isa, hinila na lang natin yung paa. Dahil baka malunod. Kapag nalunod ay mamamatay ang biik. Dagdagan pa ulit. Muntik pa nalunod. Salamat. Dagdagan pa. Na, 6 na ang anak ni Anya. Sana ay may lumabas pa. Malakas na agad dumidi itong mga biik. Malulusog naman sila at walang matamlay. Matagal mga anak to si Anya. Matagal lang kasunod. Sana ay madagdagan pa ang biik para sulit naman ang ating paghihintay. Isa oh, hindi mapakali. Yan, magpadidi ka rin para hindi ka tingin ang tingin dito kay Anya. Padidi rin siya. Nasa alas 6 na. Kanina pang alas 4 ito nagsimula ng mga anak.
Bali 2 oras na tayo naghihintay na matapos ang kanyang panganak. Yan, nabot na ng gabi ang panganganak nito ni Anya. Madilim na. Yan, meron tayong solar dito para makikita ni Anya ang kanyang mga biik kapag tatayo siya. Anim pa rin ang kanyang biik. Anim lang talaga ang biik nitong ni Anya dahil lumabas na ang kanyang inunan. Yan yung palatandaan kapag wala ng biik sa loob ng tiyan ng ating inahing baboy. Yan, lumabas na. Kapag nailabas niya na yung lahat, kakainin ng inahing baboy itong inunan. Okay na rin itong 6 na biik. Kaysa nung unang anak niya ay 4 lang. Yan, baka madaganan mo ha. Oh, may biik pa dyan sa baba. Ingat, Anya, ingat. Daganan mo ang ating mga biik. Higa na, higa na. Okay na. Relax na si Anya. O paano, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Happy farming. Bye bye.